Papa Dudut. I'm Laika, 31 years old and avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories since pandemic. Noong ko lang din kasi na-discover ang programa ninyo nang magkaroon ako ng panandaliang work from home setup. Nakikinig noon si Mama ng radyo at dalang-dala siya sa sulat na binabasa ninyo ng araw na yon. At naisip ko noon na balang araw ako naman ang magkukwento ng buhay ko. Hanggang sa eto na at nagkaroon na rin ako ng oras at lakas ng loob. Papadudot masasabi ko na happy-go-lucky type of person ako. Masayahin talaga ako at gusto kong napapasaya din ang mga taong malalapit sa buhay ko. Kasama na doon ang mga kaibigan ko, pamilya at mga naging karelasyon ko. Doon din kasi mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kong nagiging masaya sila kasama ako. Ginagawa ko ang lahat para sa huli alam ko na wala akong naging pagkukulang o wala akong pagsisisihan, Papa Dudut. Sorry, Denise. Galing kasi ako sa birthday celebration ng lola ng lab-lab ko. Kaya naman palang weird ang outfit mo ngayon, Laika. Uy, grabe ka naman. Hindi weird tong outfit ko, no? Anong hindi? Ang haba ng palda mo ngayon, lampas tuhod. Pati na yung manggas ng blouse mo, abot na hanggang siko mo. Tapos nakalugay pa yung mahabang buhok mo na alam kong hindi ka sanay kasi palagi kang naiinitan. Oo, hindi talaga ako sanay sa ganitong ayos. Kita mo na? Kaya alam ko na weird talaga yung outfit para sa'yo. Bakit ba kasi ganyan yung ayos mo ngayon? Kasi nga, galing ako sa birthday celebration ng lola ni Lablab. Diba, medyo conservative yung family nila. Medyo o sobrang conservative? Halos kulang na lang magsuot ka ng long sleeve, stockings, gloves at face mask para matakpan yan lahat ng parte ng katawan mo. Denise, iba lang kasi talaga yung religion nila Lablab kaya naninibago tayo sa nakasanayan nila. Alam mo, wala namang problema sa akin yung outfit nila. Sabi mo nga, iba yung religion ng pamilya ng boyfriend mo kaya ibang paniniwala nila. At nirerespeto ko naman kung anong nakasanayan at kailangan nilang gawin. Ang hindi ko lang maintindihan, ikaw! Ako? Bakit ako? Kung bakit mo ginagawa yan? Ang alin? Yan! Yung pagbabago sa sarili mo. Mula sa pananamit, pagsasalita hanggang pagkilos mo. Akala mo ba hindi ko napapansin lahat ng pagbabago mo mula na maging boyfriend mo siya? Yun kasing request sa akin ni Lablab eh. Lalo na para sa araw na to. Marami kasing mga kamag-anak niyang nandun sa birthday celebration ng lola niya. Okay, fine. Ano bang bago dun? Palagi mo namang binibigay o sinusunod yung mga request ng Lablab mo. Ayoko lang naman na ma-disappoint ko siya, lalo na yung family niya sa akin. Sa tingin mo ba natuwa naman sila sa'yo kanina? Feeling ko naman oo. Sana, oo. Kahit medyo sinasaway ako ni Lablab kanina kasi napapalakas yung tawa ko. Teka, pati pagtawa mo pinipigilan niya? Aba, buti hindi ka nautot dun sa birthday na yon. Ano ba yung sinasabi mo, Denise? Hindi naman ako pinipigilan ni Lablab na tumawa. Sinabi lang niya na hinaan ko raw yung boses ko. Sa malakas ka naman tumawa, ano magagawa niya dun? Hindi nga kasi sanay yung mga kamag-anak o ka-churchmate nila sa maingay. Kaya ayun, kahit nakakatawa yung joke ng pinsan niya, nagpipigil na lang akong tumawa para hindi sila mapatingin sa akin. Karamihan kasi sa kanila kapag tumatawa, wala kang maririnig na kahit anong boses o ingay. Grabe, sobrang weird talaga nun, Laika. Hindi sila weird. Yun lang talaga yung nakasanayan nila. At wag ka sanang maging kagaya nila kasi ayokong mawala ng maingay at makulit na friend. Hindi naman siguro ako aabot sa ganung point. Sana nga. Kasi ngayon pa lang, nakikita ko na yung malaking pagbabago mo dahil sa boyfriend mo. Papadudot sa second month rin namin ng first boyfriend ko ay pinakilala niya kaagad ako sa mga magulang niya. Doon ko nalaman na galing pala siya sa religious and conservative family.
nakita ko na ang dami pa nilang santo sa bahay. Nang dumating nga ako doon para mag-dinner ay nakaslacks at polo shirt ang daddy niya. Ang mami niya naman na may mahabang buhok ay nakapalda ng mahaba at maluwag na blusa. Naka-mini skirt pa naman ako noon at tube na pang itaas pero may blazer na maong naman. Yun nga lang, nakita ko ang seryosong tingin ng mga magulang niya sa akin. Nang sumunod na buwan ay sinama ako ng boyfriend ko sa birthday celebration ng lola niya pero nag-request siya sa akin na sana raw ay mag-iba ko ng outfit. Bumili pa talaga ako ng lampas tuhod na palda at bulaklaking blusa para lamang sa family gathering na yon. Hindi ako sanay sa ganong outfit kasi sa totoo lang ay nababadoyan ako pero para sa kanya ay sinuot ko. Ayun pala, hihiwalayan niya lang din ako sa bandang huli. Papa Dudut. Pinagtitinginan tayo ng mga tao dito sa park dahil sa kakaiyak mo dyan, oh. Paano ako hindi iiyak? Nakipag-break sa akin ang boyfriend ko. Hayaan mo na kasi yun. Wala namang dahilan para iyakan mo siya ng ganyan kalakas. Hindi ko lang kasi talaga maintindihan, Denise. Ang alin ba? Ang dahilan kung bakit siya nakipag-iwalay sa akin. Eh di ba sinabi naman niya kung bakit siya nakipag-iwalay sa'yo? Na marami kayong pagkakaiba na dalawa pagdating sa ugali at pananaw sa buhay? Na nakikita niya magiging problema yun sa pagtagal ng relasyon niyo? Kasi ngayon pa nga lang, palagi na kayo nag-aaway kahit tungkol lang sa maliit na bagay. Nagkakabati rin naman kami kaagad. Paano kayong hindi magkakabati? Palagi mo siyang sinusuyo kahit wala ka namang kasalanan. Kilala mo naman kasi ako. Ayoko nang pinapatagal yung pag-aaway naming dalawa. At dahil dyan sa ginawa mo, pati ang relasyon nyo, hindi rin nagtagal. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nangyari yun. Ginawa ko naman lahat para maisalba yung relasyon naming dalawa. Sinunod ko lahat ng request niya pagdating sa ayos at pananamit ko. Pinilit kong makisama sa pamilya niya kahit palaging boring ang topic ng kwentuhan nila. Tapos sasabihin niya na nakikipag-iwalay siya sa akin kasi ayaw sa akin ng parents niya. Saan pa ba ako nagkulang, Denise? Wala kang naging pagkukulang sa relasyon niyo, Laika. Sobra-sobra pa nga yung binigay at ginawa mo para sa kanya eh. Eh bakit hindi niya ako nagawang ipaglaban sa parents niya? Napakabilis niyang sinuko yung relasyon naming dalawa. Hindi mo na siya nag-effort na ipagtanggol ako o ang relasyon naming dalawa. Ibig sabihin lang nun, hindi ka talaga niya mahal, kaya pinabayaan na lang niyang masira yung relasyon yung dalawa. Nawala talaga siyang pakialam sa nararamdaman mo nung umpisa pa lang. Akala ko ba kaibigan kita, Denise? Pero bakit ang sakit na mga sinasabi mo sa akin ngayon? Oo nga, kaibigan mo ko. Kaya nga kahit paano, natutuwa ako na nag-break na kayo ng boyfriend mo na yan. Bakit ka naman natutuwa? Nasasaktan na nga ako. Sigurado kasi ako na mas masasaktan ka kapag mas nagtagal pa yung relasyon nyo. Pero mahal ko talaga siya, Denise. Alam ko naman yun. Sa'yo na rin nanggaling na palagi ka nag-a-adjust para sa kanya. At hindi lang para sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Gusto ko kasi na magustuhan at matanggap ako ng pamilya niya. Mali ba mag-effort para sa taong mahal mo at sa mga mahal nila? Hindi naman. Pero alam mo kung ano mali sa ginawa mo? Ano? Yung binago mo yung sarili mo para sa ibang tao. Gets ko naman na gusto mo lang magustuhan ka ng mga magulang ng boyfriend mo. Pero hindi mo kailangan na ipilit ang sarili mo sa kanila. Kung mahal ka niya, hindi niya kailangang piliting magbago ka para sa kanya. Papadudot nang makilala ko ang mga magulang ng first ex-boyfriend ko ay naramdaman ko na kagad na hindi nila ako gusto. Kasi dahil nga siguro sa suot kong damit noong araw na yon,
Naalala ko pa na sinabihan ako ng first ex-boyfriend ko na bawasan ang kaunti ang makeup ng gabi na yon. Hindi na rin ako nakapagpalit noon ng damit kasi galing ako sa trabaho. Komportable rin naman kasi ako sa damit na yon. Yun pala, ang mga magulang niya ang hindi magiging komportable na kasabay ako sa dinner na yon. Sa birthday celebration naman ng lola na pinuntahan ko noon kung saan ay madaming kamag-anak at ka-churchmate nila ang dumating ay sobrang na-bore talaga ako lalo na sa topic ng mga usapan. Siguro hindi lang ako religious sa tao kasi puro tungkol sa pangsimbahan ang usapan nila. May isang beses pa na may pinsan yung ex-boyfriend ko na nag-joke at napalakas ang tawa ko. Nakuha ko ang atensyon nila dahil sabay-sabay silang napatingin sa akin halos lahat. Kaya naman ang sumunod na family gathering nila na pinuntahan ko ay sinigurado kong may alam na ako tungkol sa religion nila. At pinigilan ko ang sarili ko na maging maingay o makulit ng araw na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aaminin ko na noong umpisa ay nahirapan ako na mag-move on mula sa first ex-boyfriend ko. Ganon naman talaga kapag first heartbreak. Hindi ba? Mahirap makamove on sa umpisa. Pero dahil ramdam ko na ayaw na talaga niya sa akin, pati na ang buong pamilya niya sa kabila ng effort na ginawa ko para sa kanila ay tinanggap ko na lamang na wala na siya sa buhay ko. Ayoko rin naman kasi na ipilit at ipagsiksika ng sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin at hindi ako tanggap. Doon naman pumasok ang pangalawang tao sa buhay ko na mamahalin ko noon. Ang baby loves ko na second boyfriend ko, Papa Dudut. Clingy siya at party goer, tapos ay mahilig sa mga cute na bagay. Para mas lalo kaming magkasundo ay kinahiligan ko na rin ang mga bagay na yon. Mula sa pagsama sa kanya sa mga bar kahit na hindi naman ako umiinom ng alak o party goer hanggang sa patina ang mga cute na bagay na gusto niyang sinusuot namin noon. Papa Dudut. Sa akin tong blue na miniskirt? Bagay naman, Denise. Ito kayang mas mahaba na skirt. Bagay din naman. Anong mas okay sa akin dito sa dalawang hawak ko na palda? Kahit ano, bagay naman sa'yo. Alam mo kung anong mas bagay ngayon? Ano? Parang mas bagay na umuwi ka na lang kaysa samahan ako dito sa department store tapos parehikap ka lang naman dyan. Sorry, Denise. Puyat at pagod lang talaga ako. Anong oras ka na ba nakauwi kagabi? 2:00 yata ng madaling araw. 2:00? Oo, kaya nga ako na-late sa usapan natin na lunch out kanini. Kung alam ko lang, kinancel ko na lang muna sana yung lakad natin ngayon. Matagal nang nakaset to, kaya ayoko rin na i-cancel mo para lang sa akin. Nag-promise ako sa'yo na sasamahan kita na mag-shopping eh. Kasama nga kita, pero parang lumulutang naman yung isip mo. Sorry talaga, Denise. Ang totoo, masakit din yung ulo ko ngayon kaya hirap ako mag-isip eh. Pero uminom naman ako ng gamot kanina bago ko umalis ng bahay. Ano ba kasing ginawa nyo? Tinabot kayo na madaling araw sa labas. Tapos nakita ko sa post mo sa Facebook na naka-couple shirt pa kayong dalawa. Ang baduy ah! Grabe ka naman sa amin. Ang cute kayo. Alam ko naman na hindi ka mahilig sa ganon. Kaya sigurado ako na nababaduyan ka rin. Hindi talaga, pero dala niya na yung couple shirt namin kaya sinuot ko na rin. Magtatampo kasi yung baby loves ko na yun kapag hindi ko pa sinuot kagabi. Saan ba kayo tumambay at tinabot kayo ng madaling araw? Sa resto bar ng kaibigan niya. Ang lalakas nga nilang uminom ng ala kaya pati ako nalasing din talaga. Teka, sila yung malakas uminom. Bakit nalasing ka rin? Kinulit kasi ako ng baby loves ko na sabayan sila sa pag-inom ng ala, kaya ayun, naabot na kami ng madaling araw. Hindi naman ako sobrang uminom, pero napainom ng konti. Bakit ka naman pumayag? Alam mo naman na madali kang malasing. Kinulit niya nga kasi ako, tsaka kagabi lang naman yun.
Kasi kasama namin yung mga kaibigan niya. Kagabi lang. Nung isang linggo, sinabi mo sa akin na napilit ka rin niyang uminom ng alak nung despedida party ng pinsan niya. Hindi naman ako nalasing noon. Hindi nga. Pero sumakit naman yung ulo mo kinabukasan. Hayaan mo na, Denise. Minsan lang naman mangulit ang baby loves ko. Sa nag-uumpisa lahat, Laika eh. Sa paminsan-minsan na yan. Alam naman ng baby loves mo na hindi ka mahilig sa mga party, gimikan o alak. Pero doon ka pa rin niya palaging dinadala. Marami rin kasi siyang kaibigan at gusto niya na makilala ko sila kaya sinasama niya ako sa mga lakad nila. Pwede ka naman niyang ipakilala sa ibang paraan. Hindi yung pipilitin ka niyang gawin yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa dati. Hindi niya naman ako pinipilit. Aminin mo na, Laika. Hindi mo rin talaga gusto yung mga trip ng baby loves mo. Makakasanayan ko rin naman sigurong gawin yung mga trip niya. Ganito naman talaga sa isang relasyon, diba? Dapat palaging may isang nag-a-adjust o nagbibigay para hindi kayo palaging nagtatalo. Ginagawa ko lang din to para makita ng baby loves ko ang effort ko at maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Papadudot mula nang magkaroon kami ng relasyon ng second boyfriend ko ay natuto na akong uminom ng alak. Kahit na ayoko talaga ng lasa ng kahit na anong alak, lalo na ang epekto nito sa balat ko na mabilis mag-rashes. Pinipilit ko ang sarili ko para lamang makasama ang baby loves ko bago ko siya makilala. 10 PM pa lamang ay tulog na ako, Papadudot, pero mula nang maging kami, ang oras na yon ay simula pa lamang ng gimikan namin sa bar. Kapag naman nagde-date kami sa mga mall o sinihan ay gusto niya palagi kaming naka-couple shirt. Alam niyo yung dalawang shirt na may tig-kalahating puso na design? O kaya ay may malaking salita na nakasulat na bawat shirt na he's mine and she's mine. Minsan nga, naka-couple shoes o cap din kami. Basta yung mga ganung bagay para maipakita sa ibang tao na couple kaming dalawa. Sinakyan kong gawin ang mga bagay na yon para sa baby loves ko. Kahit na hindi ko naman hilig o gusto yon. Ang hindi ko alam ay lolokohin niya lang din pala ako, Papadudot. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sobrang kapal ng mukha niya, nalukuhin ako. Alam mo, unang beses mo palang na pinakilala sa akin ng baby loves mo, ramdam ko na kagad na hindi gagawa ng mabuti. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Paano? In love na dun sa mokong na yun. Hindi naman masyado. Anong hindi? Lahat ng trip niya, kahit hindi mo trip, sinasakyan mo. Mahal ko nga kasi Andun na tayo sa mahal mo yung cheater na yon. Pero hindi mo naman kailangan na maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Nagpaka-party girl ka, nagpakalasing ka sa alak, tapos nagsusuot ko pa ng couple shirt na alam naman nating hindi mo trip. Gusto ko lang naman na maging masaya siya. Ikaw ba? Naging masaya ka ba? Oo. Nung una, naging masaya ako bago niya ako lukuhin. Kahit napipilitan ako sa mga bagay na gusto niyang gawin ko. Hindi ka totoong naging masaya. Napilitan ka lang na maging masaya. Pero ang kapal pa rin talaga na mukha niya. Sobrang kapal talaga dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya, nagloko pa talaga siya. Hindi ko talaga alam kung saan pa ako nagkulang Wala kang naging pagkukulang. Sobra-sobra pa nga yung binigay mo na pagmamahal sa kanya bakit niya nagawa sa akin yon? Kasi nga, cheater siya at hindi siya marunong makontento sa isang tao lang. Kaya huwag mong iiyakan yung manloloko na yun, Laika. Oh, shucks. Naku, bigla akong kinabahan. Ano nangyari? Yung alaga naming pusa, kagabi pa matamlay yun. Tapos nag-text yung pinsan ko, ang dami raw sinuka kanina, kaya kailangan nang dalhin sa veterinarian. Laika, pasensya ka na. Maiwan muna kita dito sa coffee shop kasi kailangan ko sumunod doon. Ayos lang. Huwag mo na ako alalahanin. Mag-iingat ka. Sige, ikaw din. Tawagan na lang kita mamaya, ha? Bye! Bakit niya ako niloko? Ano bang ginawa ko sa kanya para saktan niya ako ng ganito? Bakit?
Ano ba yan? Wala na pala akong tissue dito. Miss, eto tissue. Salamat. Okay ka lang ba? Oo. Baka sakaling gusto mo nang makakasama, pwede bang makishare na lang ako ng table sa'yo? Sige, ayos lang. Salamat. Upo na ako dito ha. Sorry kung makulit ako pero okay ka lang ba talaga? Oo. Sorry din. Hindi ko mapigilang maiyak. Sa totoo lang, kanina pa nga kita napapansin na umiiyak kahit na nung may kasama ka pa. Kaya nung umalis siya, sobra ako nag-alala sa'yo kaya nilapitan na kita. May kailangan kasi siyang puntahan kaya umalis na rin siya kaagad. Miss, alam ko na hindi pa talaga tayo magkakilala. Pero kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malalampasan mo rin yan. Salamat. Alam ko naman na kaya ko to. Sa umpisa lang talaga, masakit kapag nalaman mong niloko ka ng karelasyon mo. At alam ko na makakalimutan ko rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Yan, tama yan. Ganyan dapat. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng lungkot. Tsaka niloko ka pala niya eh. Dapat nga hindi mo siya pinag-aaksaya ng oras. Sayang luha mo. Sigurado naman ako na sa bandang huli, kakarmahin din siya sa panlulokong ginawa niya sa'yo. Oo, yun na lang din ang iniisip ko. Salamat. Wala yun. Ay, ako nga pala si Justin. I'm Laika. Thank you ulit, Justin. Papadudot na kilala ko ang Bebe Labs ko nang dahil sa katrabaho ko na pinsan niya. Ito po ang naging tulay sa relasyon naming dalawa. Noong una ay aaminin ko na natutuwa pa ako sa setup namin dahil nakakapag-explore ako ng mga ibang bagay. Kagaya nga ng pagiging party-goer niya at mahilig sa mga couple stuff. Pero may mga bagay din na kapag hindi mo trip, mararamdaman mong napipilitang ka na lamang gawin. Pero ginawa ko pa rin kasi mahal ko ang Bebe Labs ko. Nag-adjust ako para sa kanya. Akala ko ay sapat na yung adjustment na ginawa ko para maging loyal siya sa relasyon naming dalawa. Para maging totoong masaya kami. Pero hindi pala, Papadudot. Kasi nagawa pa rin niya akong lokohin at iniisip ko tuloy kung saan ako nagkulang. Bakit kailangan niya pang gawin yon sa akin? Bakit kailangan niya pang humanap ng iba? Ganon ba talaga kapag nagmamahal? Kahit binigay mo ng buo, parang kulang pa rin. Parang kulang pa rin para sa taong minahal mo naman. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi yun ang huling beses ng pag-uusap at pagkikita namin ni Justin. Nagkapalitan kami ng pangalan sa social media kaya madalas kaming magka-chat sa Messenger at minsan ay nagkakatawagan din. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya at nag-e-enjoy ako na kausap siya. Hindi siya nauubusan ng topic na pwede naming pag-usapan at in fairness, sobrang nakaka-relate ako sa mga topic na yon. Hindi ako nabobore kapag magka-chat kaming dalawa kahit hanggang madaling araw. May mga oras din na naka-shared screen ng phone niya habang magka-video call kami para sabay kaming manood ng movie sa phone niya. Lumalim ang friendship naming dalawa ni Justin at habang tumatagal ay lumalalim din ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Hinayaan ko lang ang nararamdaman ko na yon, Papadudot. Ayoko naman kasing madaliin ang mga bagay-bagay. Lalo na at kagagaling ko lang din sa relasyon. In-enjoy ko na lamang muna ang mga oras na magkasama kami ni Justin bilang magkaibigan, Papadudot. Laika, sorry. Ngayon lang ako dumating. Okay lang, kasi na-traffic din kami kanina ni Justin papunta dito sa coffee shop. Grabe nga yung traffic, no? Sobrang lala. May banggaan naman kasi doon malapit sa may huling stoplight bago makarating dito. Talaga? Oo. Hindi ko napansin yun. Nadaanan namin kanina. Isang truck tsaka 2 kotse yung nagkabanggaan.
Grabe nga yung nasa gitnang kotse na naipit ng dalawang sasakyan. Wasak na wasak talaga. Kawawa naman yung mga nakasakay doon. Ay, sobra. Hindi ko na nga matingnan yung mga nakasakay doon nung makita ko kung gaano kawasak yung kotse. Ay, araw-araw talaga may aksidente nangyayari sa kalsada. Anong araw-araw? Oras-oras ka mo. Sinabi mo pa. Kahit saang lugar dito at kahit gaano ka kaingat mag-drive, maaksidente ka pa rin kasi maraming irresponsableng driver na nagkalat. Yan ang palaging sinasabi ko kay Justin, lalo na kapag nagdadrive siya ng madaling araw. Wala nga masyadong traffic, pero mas maraming irresponsableng driver. Kagaya na lang ng mga nakainom ng alak, yung mga galing sa gimikan. Wala na talagang masyadong safe na kalsada dito sa atin. Ay, but anyway, nasa na nga pala yung boyfriend mo? Sino tinutukoy mo? Wala naman akong boyfriend. Sus, kunwari pa to. Sino ba? Di si Justin. Magkaibigan lang kami ni Justin. Hindi nga. Oo nga. Close lang talaga kaming dalawa. Yun, magkasama na pala kayong dalawa. Parang ako pinag-uusapan nyo Narinig ko pangalan ko Hinahanap ka lang nitong si Denise. Late ka ngayon, Denise Hindi ako sanay. Super traffic Ikaw naman di ka pa nasanay. Sobrang traffic naman talaga dito sa atin. Ay, Laika, nga pala. Bale, hindi raw available yung soy milk nila kaya full cream milk na lang yung pinalagay ko sa brewed coffee mo. Ha? Naku, nagda-diet ako. Kaya gusto ko sana ng soya milk o wala na lang milk sa kape ko. Pero, sige okay lang. Ngayon lang naman ulit ako magpo-full cream milk Sige, ganito na lang. Magre-request ako sa barista na wag nang lagyan ng gatas yung kape mo para sigurado. Wag na. Kasi ayos lang naman sa akin. Baka ginagawa na rin nila yung kape ko. Okay lang. Magbabayad na lang ulit ako kung sakaling nagawa na nila. Uy, hindi mo na kailangan gawin yun. Sandali, balik lang ako dun sa barista para maka-order ako ng bagong kape mo kung sakali. Maiwan ko muna kayo Pero, ang kulit talaga ni Justin. Ayaw magpapigil. Grabe, hindi mo pa boyfriend yan pero sobrang asikaso na sa'yo. Ang kulit nga Hayaan mo na kasi siya. Nag-request ka naman kanina na soy milk ang ilagay sa kape mo, di ba? Oo. Yun naman pala Kaya dapat hayaan mo siya na ibigay yung request mo. Hindi naman niya kasalanan kung nagkamali siya ng in-order na kape sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun mag-a-adjust ka sa maliit na pagkakamali niya. Paminsan-minsan isipin mo rin sarili mo o yung personal na bagay na gusto mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pwedeng palagi na lang mag-a-adjust ka para sa ibang tao. Papadudot nag-iwan ng marka sa isipan ko ang sinabing yon ng kaibigan kong si Denise. Naisip ko na tama naman kasi siya sa mga sinabi niya tungkol sa mga past relationship ko na palaging ako na lamang ang nag-a-adjust para sa kanila. Kagaya lang na sabi ko kanina, ganon kasi talaga ako. Gusto ko na nang napapasaya ang mga espesyal na tao para sa akin. Kaya ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Para maramdaman nila na parte ako ng buhay nila. Pero dahil sa ginagawa ko na yon ay nakakalimutan ko naman ang sarili ko. Mas lalo ring lumalim ang pagkakaibigan namin ni Justin noon. Hanggang sa pareho naming naramdaman at tuluyan ng nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Pero ang hindi namin minadali ang mga nararamdaman namin yon. Nang niligawan niya ako ay umabot pa ng ilang buwan bago ko siya sinagot. At isa yon sa mga desisyon ko na kailanman ay hindi ko pinagsisihan sa buhay ko, Papadudot. Grabe, B. Ang sosyal naman dito sa restaurant na to. Ang ganda ng interior design. Ang luwag ng place tapos may live band pa talaga na tumutugtog. Ito talaga yung restaurant na request ni na mommy at daddy para sa dinner natin ngayon. Madalas ba silang kumain dito? Medyo. Si mommy talaga yung my favorite sa lugar na to. Gustong gusto niya yung steak nila dito. Ang mahal nga ng mga presyo ng pagkain sa menu nila dito, B. Nalula ka agad ako sa presyo nung tingnan ko saglit kanina yung menu nila. Sulit naman lahat ng mga pagkain nila dito kahit medyo mahal. Kaya nga binabalik-balikan ng parents ko. Binabalik-balikan nila kahit ganun kataas ang presyo ng mga pagkain. Tulad nga ng sabi ko kanina, favorite kasi talaga ni mami tong restaurant na to. Dito sila madalas nagsiselebrate ng mga special occasion. Pero kahit walang special occasion, gusto pa rin nilang kumain dito.
Ay, lalo tuloy akong kinabahan na makita at makilala sila ngayon. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi nila ako magustuhan para sa'yo eh. Hindi mo pa nga sila nakikilala, yan na kaagad iniisip mo. Sabi mo kasi diba, medyo mahigpit sila sa'yo. Oo, lalo na si Daddy. Kasi dating sundalo yun eh. Tapos yung mami mo naman, dating retired high school principal. Oo, tama ka dyan. Ang tagal naman nilang dumating, lalo tuloy akong kinakabahan. Malapit na raw sila. Siguro mga 5 minutes, nandito na yung mga yon. Sigurado ka ba na okay lang tong dress na suot ko ngayon? Oo naman. Bagay na bagay nga sa'yo yung suot mong blue dress eh. Yung ayos ng buhok ko, ayos lang ba? Kahit ano pang ayos ng buhok mo, bagay na bagay sa'yo, B. Relax ka lang. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Wala lang. Yan ba yung wala lang? Nakailang buntong hininga ka na mula nung makarating tayo dito sa restaurant. Mag-relax ka lang, B. Kalma ka lang. Sorry, kinakabahan lang kasi talaga ako. Huwag kang kabahan. Sabi ko naman sa'yo, mabait ang parents ko. Kinakabahan kasi ako na baka hindi ko ma-meet yung expectations nila sa akin. Kaya nga kagabi pa ako nagtatanong sa'yo eh, kung ano ba sa tingin mo yung gusto nilang isuot ko o ayos ng buhok ko. B, hindi mo naman kailangan i-meet expectations nila eh. B, kung hindi ko gagawin yun, paano nila ako magugustuhan para sa'yo? Magugustuhan ka nila kahit ano pang suot mo. Tsaka kahit ano pa maging ayos ng buhok mo ngayon. Paano ka naman nakakasigurado dyan? Sigurado ako kasi girlfriend kita. Irerespeto ng mga magulang ko kung sino yung taong mahal ko. Alam ng mga magulang ko na sobrang pihikan ko pagdating sa mga babae. Alam nila na pipili rin ako ng babae na kaya akong irespeto at mahalin. Kaya hindi mo na kailangan na baguhin ang sarili mo, B. Magpakatotoo ka lang. Ipakita mo sa mga magulang ko kung sino ka talaga. Papadudot, yun ang unang pagkakataon na makikilala ko ang pamilya ni Justin. At yun din ang unang pagkakataon na naging komportable akong kasama ng taong mahal ko at mga taong mahalaga sa buhay niya. Nasanay nga kasi ako na palaging nag-a-adjust para sa ibang tao. Yung tipo na kailangan kong makisama at makibagay sa kanila. Pero kung gaano ako kakomportable sa relasyon namin ni Justin ay ganon din ako kakomportable noong kasama at kausap ko ang pamilya niya. Mabait ang mga magulang niya at kagaya ni Justin ay palabiro ang mga kapatid niya. Nang gabing kasabay kong mag-dinner ang buong pamilya ni Justin ay nabusog talaga ako sa pagkain, kwentuhan at mga tawanan. Yung tawanan na walang halong pagpipigil o kaplastikan. Pagkatapos ng gabi na yon, ang dami kong na-realize at nagbalik tanaw pa ako sa mga nakarelasyon ko noon bago si Justin. Yung palagi kong pag-a-adjust para makibagay sa kanila. Yun kasi ang naisip kong paraan para mag-workout ang isang relasyon. Pero hindi pala yon tama dahil sa isang relasyon dapat nasabay at parehong nag-i-effort ang dalawang tao. Naghihilahan sila pataas at parehong nag-a-adjust sa isa't isa para mas mag-work ang kanilang relasyon. Yun ang ginawa namin ni Justin sa relasyon namin at masasabi ko na malaking bagay yon para mas makilala at mahalin ninyo ang isa't isa. Dahil ngayon, going stronger pa rin ang 4 na taong relasyon naming dalawa. Hindi naman talaga madali ang pumasok sa isang relasyon lalo na kung magkaiba kayo ng personalidad. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan kayo at parehong nag-a-adjust. Maraming salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyong i-ere ang sulat ko, Papa Dudut. At umaasa ako na nakapag-iwan ito kahit papaano ng aral sa mga nakikinig ngayong tanghali. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Gayon din sa inyong mga tagapakinig araw-araw, kabilang ng pamilya namin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Laika. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Palagi po akong nakikinig ng Barangay LS sa Facebook tuwing gumagawa ako ng mga gawaing bahay.
Noong nakita ko po yung email address kung saan pwedeng magpadala ng sulat ay naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo. Ako nga po pala si Jiro, 33 years old na sa ngayon at ang mama at papa ko naman ay may maliit na sari-sari store. At yung nag-iisa kong kapatid naman na si Joshua ay isang college student. Noong kabataan ko, aaminin ko po na naging pasaway ako, Papa Dudut. Hindi ko sineseryoso ang pag-aaral ko at maaga akong natutong manigarilyo at uminom. Hanggang sa nag-apply ako sa isang call center, naengganyo ako sa laki ng sahod. Kaya hindi ko na rin natapos ang pag-aaral ko. Ngayon po ay masasabi kong nagbago na ako. Oo, nagyoyosi pa rin ako at umiinom paminsan-minsan kapag sumasahod ako. Pero ako na ang tumutulong sa mga gastusin namin sa bahay. At ako na rin ang nagpapaaral sa kapatid ko na si Joshua. Pero kahit na anong tulong at pagbabago ang gawin ko, parang hindi pa rin sapat. Sa mata ng mga magulang ko yon, sa totoo lang po ay pakiramdam ko ay ako pa rin yung black sheep ng pamilya. Kasi ang kapatid ko na si Joshua ang patuloy na pinupuri at pinapabura ng mga magulang ko. Alam ko pong hindi ako naging mabait na anak noon. Pero sana naman ay mabigyan din ako ng pagkakataon. Kasi minsan po pakiramdam ko ay para akong bisita sa sarili kong tahanan. Ako na nga ang nagtatrabaho at ako na ang tumutulong sa pamilya ko. Pero parang ako pa rin yung laging may pagkukulang. Sa kabila ng lahat ng yan, mahal ko pa rin ang pamilya ko. Hindi ko iniinda ang pagiging breadwinner dahil ginusto ko ito. Ginusto kong tumulong kaya patuloy po akong nagsusumikap. At umaasa na balang araw, makita rin nila yung mga ginagawa ko ngayon at hindi lang yung mga pagkakamali ko noon, Papa Dudut. Kuya Jiro, ba't nakasimangot ka dyan? Paano ba naman kasi? Pinagalitan na naman ako ni na mama at papa. Ha? Bakit daw? Kulang daw kasi yung perang inabot ko sa kanila. Hala, lagot! Ba't naman kasi kulang yung perang binigay mo sa kanila? Nagkaroon kasi ng dispute sa sahod ko. Sa susunod pa daw na kinsenas ibibigay sa akin yung kulang sa sahod ko. Ano ba naman yan? Sobrang hassle. Pero huwag kang mag-alala. May naitabi na naman akong pera para sa allowance at pangmatrikula mo. Mabuti naman pala kung ganon. O eto, bilangin mo na lang. 11, 12, 13… Okay na to. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Yun lang ba? Basic. Hindi naman kasi ako katulad mo na nagpabaya sa pag-aaral ng kabataan mo. Uy, saan mo naman narinig yan, ha? Di kina mama at papa. Tuwing bumababa yung grades ko, palagi nilang pinapaalala sa akin na dapat mas galingan ko pa raw kung ayaw kong matulad sa'yo. Pambihira. Wala na akong ginawang tama. Hindi mo rin kasi naman masisisi si na mama at papa eh. Pinag-aral ka nila noon tapos sinayang mo lang. Kaya ayan ang natamo mo. Pero kita mo naman na nagbago na ako, di ba? Ako na nga yung sumasagot sa mga gastusin natin dito sa bahay eh. Tapos ako na rin yung nagbibigay dyan sa tuition at nagbibigay sa allowance mo. Sandali lang. Nanunumbat ka ba ha? Hindi sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, sana makarinig man lang ako ng thank you. Aba loko to ah. Pinaparinggan mo ba ako? Ba't ka ba nagagalit ha? Meron ka ba ngayon? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo sa akin ng harap-harapan. Hindi yung pinaparinggan mo pa ako. Nangaasar ka eh. Hoy, ni minsan hindi ko binanggit ang pangalan mo. Kung natatamaan ka, problema mo na yun. Palibhasa, inggit ka lang kasi patapon na yung buhay mo. Habang yung sa akin naman ay unti-unti nang umuusbong. Gusto mo bang tigilan ko na yung pagbabayad dyan sa tuition mo, ha? Masyado ka nang masakit magsalita. Sige, subukan mo. At sigurado kung sasamain ka kina mama at papa. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, ha? Ba't ba ang liit-liit ng tingin sa akin ng mga tao dito sa bahay na to? Kasi nga nanunumbat ka. Magbibigay ka ng pera sa amin tapos ngayon, magdadadada ka dyan. Bakit? Masama na bang maghangad ng konting appreciation, ha? Utang na loob, thank you. Salamat dito sa pera, ah.
Pero huwag ka mag-alala. Kasi kapag nakapagtapos na ako ng koleyo, babayaran kita at dadagdagan ko pa ng interest. Kasi sigurado ako na mas malaki pang sasahurin ko kesa dyan sa trabaho mong pipitsuging call center. Sumusobra ka na, Joshua! Aray! Kung wala kang magandang sasabihin sa akin, pwede bang manahimik ka na lang? Ayan! Ayan mismo ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ni na mama at papa. Kasi basagulero ka! Daig mo pa yung mga tambay sa kanto kung makaasta. Napaka-squatter mo! Isang beses pa na pagsalitaan mo ako ng masama at dadagdagan ko na talaga yung black eye mo. Ano? Isusumbong kita kay na mama at papa. Humanda ka! Sige, magsumbong ka. Gusto mo bang samahan pa kita, ha? Wag na! Kasi sigurado kung iibahin mo lang yung kwento. At pagmumukhain mo pa akong masama kina mama at papa. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang natin. Pare-pareho kayong lahat, mga maiitim ang budi. Uy, ano yung ginagawa mo, ha? Isasend ko tong ginawa mo sa itsura ko kina mama at papa. Sigurado ako napapagalitan ka naman ngayon pagka uwi nila. Bahala ka! Lumabas ka na ng kwarto ko! Labas! Noong araw na yon, napagalitan na naman ako ni na mama at papa dahil sinuntok ko si Joshua. Tulad ng dati, inulan nila ako ng masasakit at maanghang na mga salita. Pero gaya ng nakasanayan, pinalampas ko na lamang at ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho sa call center para kahit papaano ay makalimutan ko na hindi ako mahalaga sa kanila. Natural lang naman po sa magkapatid ang magbiruan, mag-asaran at minsan ay magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Pero yung sa amin po ni Joshua, pakiramdam ko ay hindi na po normal yung mga pagtatalo namin. Palagi ko na lamang siyang pinagpapasensyahan. Iniintindi ko siya kahit madalas niya akong laitin at insultuhin. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala akong narating sa buhay, na call center lang daw ako nagtatrabaho at wala daw akong ambisyon. Masakit po kahit papaano dahil alam ko naman sa sarili kong may ginagawa akong tama. Ako ang nagpapaaral sa kanya. Pero kahit napipikon ako, kahit nasasaktan ako ay hindi ko siya masisisi. Kasi ang totoo niyan, kaya siya nagkakaganyan ay dahil na rin sa pagpapalaki sa kanya ng mga magulang namin. Sila din ang dahilan kung bakit ganon kababa ang tingin ng kapatid ko sa akin, kasi sinusulsulan din ng mga magulang ko ang kapatid ko na yon. Dumating pa nga po ako sa puntong gusto ko nang umalis sa bahay. Matanda na rin naman ako at aminado ako na napapagod na ako. Hindi ko na gusto yung pakiramdam na para akong estranghero sa sarili kong pamilya. Pero alam ko rin po sa sarili ko na hindi ganon kadali ang lumipat o magsimula ng mag-isa. Ang mahal-mahal na po ng upa sa Metro Manila at ayokong mapunta lamang sa renta ang halos buong sahod ko. Lalo pat may pinapaaral pa akong kapatid, kaya tiniis ko na lamang ang lahat. Kahit nakakababa ng loob, kahit minsan ay naiiyak na lamang ako sa inis o sa sakit ng loob, ay pinili kong manatili sa bahay. Hanggang sa dumating ang araw na matagal ko nang inaasam, nakapagtapos na rin si Joshua ng pag-aaral. Aaminin ko na sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Parang lahat ng pagod, lahat ng overtime, lahat ng tinis ko sa call center ay naging worth it. Para sa akin ay tagumpay ko rin yun. At dumating na nga yung pinakahihintay ko na araw, yung graduation ng kapatid ko na si Joshua, Papa Dudut. Joshua, asan sina mama at papa? Andun sa labas, may kausap. Nga pala, congratulations ha. Sa wakas, nakapagtapos ka na rin. Salamat. Ngayon na nakapagtapos ka na, ano nang balak mo? Aba, ewan. Siguro magpapahinga na muna ako sa bahay. Deserve ko naman yun eh. Ang dami ko kayang pinagdaan ng hirap bago ako nakagraduate. Ganun ba? Alam mo, may naisip ako. Ano naman yun? Kapag tapos ka nang magpahinga, ba't di ka kaya magtrabaho dun sa call center na pinagtatrabahuan ko? Ano? Promise, sobrang ayos ng trabaho dun at napakaraming benefits. Uy, may nakakatawa ba sa sinabi ko ha? Oo! Paano ba naman kasi? Ang baba ng pangarap mo para sa akin. Wag na wag mong minamalit tong pagtatrabaho ko sa call center. Papaalala ko lang sa'yo na ito yung dahilan kung bakit nakapagtapos ka. Bahala ka, sabi mo eh.
Alam mo, kahit pasmado yung bibig mo, pagbibigyan kita. Kasi graduation mo ngayon. Wag na wag mong sisirain ang araw na to. Wala ako sa mood para makipagbardagulan sa'yo. Eh bakit? Sino bang nauna ha? Di ba ang sabi ko lang naman sa'yo ayoko mag-call center? So ba't ka nagagalit dyan? Ang tanda-tanda mo na. College graduate ka na nga oh. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba maintindihan kung bakit napipikon at naaasar ako sa'yo? Alam ko! Napipikon at naaasar ka sa akin kasi kahit ikaw yung nagbabayad ng tuition at nagbibigay ng allowance ko, hindi mo maitatanggi ang katotohanan na naiinggit ka sa akin. Naiinggit ka kasi nakikita ni na mama at papa na sa ating dalawa, ako tong mas matino. Isa pa yan sa mga pinanggigigilan ko eh. Masyado ka mapagmataas. Akala mo kung sino ka, pero wala ka pa namang nararating. At bakit? Ikaw ba may narating ka na? At least ako nasa 20s pa yung edad ko. Malaki pa ang posibilidad na aasenso ko balang araw. Pero ikaw, nasa 30s ka na at hanggang ngayon, nahaag na sa tabubulok ka pa rin sa call center. Nga! Matagal ko nang pinagtitiisan yung ugali mo, Joshua! Oh, ba't umuusok yung tenga mo sa galit? Ano, susuntukin mo ako? Sige, para makita ng lahat ng tao dito kung gaano ka ka-squatter. Pagod na ako sa mga pangmamaliit mo sa akin. Mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Wala akong ibang ginawa kundi ang pagsilbihan ng pamilya natin. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na may kwenta pa pala ako sa pamilya natin. Alam mo, mas matatanggap ko pa sana kung sina mama at papa lang yung pinagsasalitaan ako ng masama. Pero hindi, kasi habang tumatagal, nagiging katulad ka na rin nila. At bakit? Totoo din naman kasi yung mga sinasabi ni na mama at papa tungkol sa'yo ah. Hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin tinitigilan yung pagyoyosi mo eh. Gusto mong malaman kung bakit di ko matigil-tigil yung pagyoyosi ko? Kasi nasa-stress na ako sa pamilya natin. Kung tutusin, yun na nga lang yung nagpapakalma sa akin eh. Ibang klase ka rin naman. Ginawa mo ba kaming rason dyan sa bisyo mo na yan? Pero huwag kang mag-alala. Kasi simula sa araw na to, hindi ko na kayo pagtitiisan. At hindi nyo na rin ako kailangang pakisamahan. Bakit? Anong binabalak mo ha? Lalayas na ako sa mala-impyernong bahay na yun. At hanggat hindi nyo ako pinakikitunguhan ng maayos, hindi nyo na ako makikita. Eh di lumayas ka. Ang tanda-tanda mo na para magpaalam pa. At huwag ka mag-alala. Kasi simula sa araw na to, ako na rin na magbibigay ng pera kina mama at papa. At sigurado ako na mas malaki ang mayaambag ko sa bahay kumpara sa'yo. Akala mo ba madali ang pagiging breadwinner? Maniwala ka sa akin. Mararanasan mo na rin ang hirap na dinanas ko sa pagiging breadwinner. Diyan ka nagkakamali kasi college graduate na ako ngayon. At sigurado ako na makahanap ako ng mas mataas at mas maganda na trabaho kaysa dyan sa pagko-call center mo. Sige lang, tingnan natin kung hanggang saan kakayang dalhin yung kayabangan mo. Ay, uwi na ako sa bahay. Kukunin ko na yung mga gamit ko. Eh di umalis ka na. Sinisira mo lang tong graduation ko eh. Dapat nga hindi ka na nagpunta pa. Aaminin ko po na hindi ko talaga napigilang maiyak at mapuno noong araw ng graduation ni Joshua. Akala ko ay magiging masaya yon at akala ko ay mararamdaman ko kahit papaano ang kaunting pasasalamat mula sa kanya. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Sa halip ay puro panlalait at masasakit na salita ang inabot ko. Sobrang bigat po sa dibdib kasi dalawa na nga lang kaming magkapatid pero parang hindi pa rin kami magkakampi. Sa totoo lang ay dumating na rin ako sa punto na nawala na ako ng pag-asa na magkakaayos pa ang pamilya namin. Kaya pag uwi ko galing graduation, dumiretso na ako sa kwarto at kinuha ko ang lahat ng gamit ko. Mga damit, ilang gamit sa trabaho at kung anong kaya kong buhatin. Tapos ay tinawagan ko ang isa kong katrabaho. Nagtanong ako kung pwede ba akong makituloy pansamantala sa apartment na inuupahan niya. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag siya. Kaya nang gabing yon din ay tuluyan ko nang iniwanan ang bahay namin. Ilang oras pa lang ang lumilipas, sunod-sunod na ang tawag ni na mama at papa sa cellphone ko pero hindi ko na sinagot pa. Kasi alam ko na kung anong klaseng salita lang ang maririnig ko, sigawan, panlalait, paninisi. Alam ko rin na siguradong naikwento na ni Joshua ang version niya sa mga pangyayari. At gaya ng nakasanayan, ako na naman ang masama, ako na naman ang may kasalanan sa lahat. Ang totoo po niyan, naiinggit ako sa mga magkakapatid na nagkakasundo, nagtutulungan at may malasakit sa isa't isa.
Kasi yan po ang bagay na hindi ko naranasan sa relasyon namin ni Joshua. Mula pagkabata, siya na talaga ang palaging laman ng atensyon at pagmamahal ni na mama at papa. Lahat ng gusto niya, sinusunod. Lahat ng mali niya, pinapalampas. Kaya lumaki siyang spoiled, mayabang at walang respeto sa akin. Kahit ako na nga tong tumutulong sa kanya na makapagtapos. Ang masakit pa dyan, kahit gaano kalinaw ang mali niya, ako pa rin ang napapagalitan. Ako yung pinagsasabihan. Ako yung laging mali sa mata ng mga magulang namin. Hindi man lang nila nakita kung gaano ako nagsumikap. Kung gaano ko tiniis ang lahat para lamang may maabot si Joshua. Sa kanila ay parang wala akong kwenta. Kahit ako ang nagtaguyod sa pamilya habang pinapalaki nila yung anak nilang mas mahal nila sa akin. Kaya ngayon ay pinili ko ng lumayo, Papa Dudut. Hindi dahil gusto kong umiwas sa mga responsibilidad, kundi dahil gusto kong protektahan ang natitirang kapayapaan sa puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkasundo kami ng katrabaho ko na doon na talaga ako titira sa apartment niya. Nag-usap kami na maghahati kami ng renta, pati na rin sa bayad sa kuryente at sa tubig. Sa totoo lang ay sobrang laking tulong noon sa akin kasi maliit lang ang apartment at murang upa. Kaya mas makakatipid ako. Dahil doon ay mas lalo kong napanindigan ang desisyon kong iwanan ang bahay namin. Lumipas nga mga buwan at ni isa sa pamilya ko ay wala nang nagparamdam. Walang tumatawag, walang nangungumusta. Hindi na rin sila humihingi ng pera na dati halos regular nilang ginagawa. Naisip ko noon na baka nakahanap na si Joshua ng magandang trabaho at siya na ngayon ang bumubuhay sa mga magulang ko. Aaminin ko po na nasaktan ako kasi parang ang dali lang sa kanila na kalimutan ako. Parang wala akong naging halaga kahit lahat ng pagod at sakripisyo ko ay para sa pamilya ko na at ibinigay ko lahat sa kanila. Pakiramdam ko ay para lamang akong bagay na ginamit at nung wala na silang makuha sa akin ay basta na lamang akong itinapon. Pero kahit na ganoon ay hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kaunting awa kay Joshua. Oo, mayabang siya, madalas niya akong laitin at iparamdam sa akin na wala akong kwenta. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay alam ko sa sarili ko na isa rin siyang biktima. Biktima ng pagpapalaki at pagbibigay ng labis na atensyon ng mga magulang namin. Pinalaki siya sa paniniwalang siya lang ang mahalaga. Siya lang ang tama at siya lang ang may karapatang purihin. Hindi siya naturuang tumingin sa paligid at hindi siya naturuang tumanaw ng utang na loob. Kaya kahit nakakagalit ang ugali niya, alam kong hindi rin siya ganap na may kasalanan. Dahil ang totoo ay ginaya lang niya ang ugali ng mga magulang namin. Alam ko rin kung gaano kagahaman sa pera ang mga magulang namin. Nung ako pa ang breadwinner, pakiramdam ko ay para akong ATM na pinipindot kapag kailangan nila ng pera. Bigay lamang ako ng bigay ng pera sa kanila. Lahat ng sahod ko ay diretsyo sa bahay. Minsan wala na nga akong natitira para sa sarili ko pero ayos lang sa akin noon. Kasi ang iniisip ko, para sa pamilya naman. Pero habang tumatagal ay naramdaman ko na ni minsan ay hindi nila ako na-appreciate. Wala man lang salamat, walang kumusta ka na, wala man lang yakap o tapik sa likuran. Lahat ng effort ko ay parang wala lang sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, kinalimutan ko muna pansamantala ang pamilya ko at nag-focus na lamang ako ng husto sa trabaho ko sa call center. Pero isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Joshua at aaminin ko na nami-miss ko na yung kapatid ko na yon. Kaya sinantabi ko na lamang muna yung mga hindi namin pagkakaintindihan at sinagot yung tawag niya.
Hello? Kuya Jiro, Oh, Joshua. Kumusta ka na? ayos lang naman. Ikaw, kumusta ka na? Aba, himala at kinamusta mo pa ako. Okay lang naman ako. Ikaw, nakahanap ka na ba ng trabaho? Oo. Mabuti naman kung ganon. Matuto ka mag-ipon at magtipid ha? Oo. Kuya Jiro, nasan ka nga pala ngayon? Andito ako sa apartment namin ng katrabaho ko. Day off ko kasi ngayon kaya eto, nagpapahinga. Diyan ka na rin ba nakatira? Oo, bakit? Kuya, tulungan mo naman ako. Huy, umiiyak ka ba? Bakit? Anong problema mo ha? Pagod na ako. Bakit? Anong nangyari? Sawang-sawa na ako kina mama at papa. Simula nung umalis ka ng bahay, sa akin na sila nakaasa. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo, hindi madali ang pagiging breadwinner. Oo na. Kuya, wag mo naman ako pagalitan ngayon oh. Kakampi ang kailangan ko, hindi ka away. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit tayo itong pinagdidiskitaan ni na mama at papa eh. May hanap buhay naman sila kahit papano. Sabi ni Papa, obligasyon daw natin na magbigay sa kanila ng pera. Kasi hindi daw tayo mabubuo kung hindi dahil sa kanila. Ilang beses ko nang narinig yan. Si Papa talaga. Hanggang ngayon, di pa rin talaga nagbabago. Sinabi mo pa. At yung si Mama, naku, wala ka nang maaasahan dyan. Pareho lang sila ni Papa mag-isip. Nga pala kuya, tumawag ako sa'yo para sabihin sa'yo na gusto ko nang bumukod sa kanila. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na. Sawa na ako sa pakiramdam na parang ATM yung tingin nila sa akin. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita kasi napagdaanan ko na ang lahat ng yan. Alam mo, sa totoo lang, yan din yung dahilan kung bakit nasasaktan ako tuwing pinagsasalitaan mo ako ng masama eh. Kasi bilang breadwinner ng pamilya natin dati, yung gusto ko lang naman, yung makaranas ng konting appreciation. Pero kahit yun, pinagkait sa akin. Sige na, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Kuya. Oh, bakit? Kung ayos lang sa'yo, baka pwedeng… Umayos ka nga. Sige, sabihin mo sa akin, ano? Baka pwede muna ako makituloy dyan sa apartment mo. Yun lang ba? Sige, walang problema. Salamat kuya. Gusto mo bang tulungan na kita sa mga gamit mo? Total, day off ko naman ngayon eh. Ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman. Sandali lang kuya. Hindi ka ba galit sa akin? Ba't naman ako magagalit? Tungkol pa ba to dun sa nangyari nung graduation mo? Joshua, kalimutan mo na yun. Alam mo naman na kahit pasmado yung bibig mo, magkapatid pa rin tayo. At hindi kita kayang tiisin. Pero may papakiusap lang ako sa'yo ha. Ano yun? Sana umayos ka dito sa apartment kasi nakakaya sa katrabaho ko. Ang ibig mong sabihin wala akong kwarto dyan? Wala eh. Studio type lang kasi tong apartment na to. Pero wag ka mag-alala. Komportable naman dito kahit papano. Paano yan? Wala akong privacy. Gusto mo bang tulungan na lang kita maghanap ng ibang mauupahan? Yung tipong solo mo yung kwarto? Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Kung ganon, dito ka na muna sa apartment tumuloy. Tapos kapag nakaluwag-luwag ka na, maghahanap tayo ng sarili mong kwarto, okay? Sige. Ayos, antayin mo ako dyan ha. Papunta na ako. Ibababa ko na to. Noong mismong araw na yon ay tinulungan ko si Joshua sa paglipat ng mga gamit niya sa apartment ko. Mabuti na lamang at napakiusapan ko ang katrabaho ko na titira na si Joshua kasama namin. Pagdating namin sa apartment ay kitang-kita sa mukha ng kapatid ko na parang hindi siya masaya. Siguro ay dahil ito ang unang beses na mawawalay siya sa mga magulang namin. Pero binigyan ko siya ng assurance na masasanay din siya sa bagong sitwasyon. Sinabi ko na lamang na mag-focus siya sa trabaho at savings niya. Halatang halata kay Joshua na naiilang siya sa double deck na kama na siyang pagtutulugan namin ngayon. Tila ba hindi siya sanay sa ganitong setup, lalo na't ito na ang unang pagkakataon niyang tumira sa isang apartment na may kasama. Pero sinabihan ko siya na magpasalamat na lamang siya dahil kahit papaano ay may matitirhan siya dito sa Metro Manila. Alam naman natin kung gaano kahirap at kadalang makahanap ng maayos, abot kaya at ligtas na matutuluyan dito sa syudad. At nung nasa apartment na si Joshua ay napansin ko na palagi siyang tinatawagan ng mga magulang namin. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob,
Sinagot ko ang tawag at sinabi ko mismo ng derechahan sa mga magulang namin na bubukod na si Joshua sa kanila para makapagbagong buhay. Alam ko na galit sila at gaya ng inaasahan ko ay minura nila ako at pinagsalitaan ng masama. Ang sabi nila ay wala daw kaming kwentang mga anak dahil hindi man lang nila kami mapakinabangan ng maayos. Nang marinig ko yon ay pinatay ko na kaagad ang tawag at binalik ko kay Joshua ang cellphone niya. Sa puntong yon, mas mahalaga sa akin ang pagkakabati namin ni Joshua kesa sa anumang bagay. Napaisip ako na eto na siguro ang pinakatamang pagkakataon para ayusin at paghilumin ang lahat ng sugat at lamat na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Eto na rin siguro ang pinakamagandang opportunity para magkabati kami. Lalong-lalo na ngayon at wala na ang mga magulang ko para sulsulan pa ang kapatid ko, Papa Dudut. Morning! Morning din, kuya. Kumusta naman yung unang gabi mo dito, ha? Okay naman. Pero naiilang pa rin ako kasi nakikita ko yung katrabaho mo na natutulog eh. Nako, masasanay ka rin. Nga pala, asa na yung katrabaho mo? Ayun, pumunta na sa office. Day shift kasi siya eh. Bakit ikaw? Wala ka bang pasok ngayon? Meron, pero mamayang gabi pa. Nga pala, paano ka? May duty ka bang ngayon? Gusto mo bang bigyan kita ng pamasahe? Hindi na kailangan. Bukas pa naman yung duty ko eh. Mabuti naman pala kung ganun. Pero kuya, ganito ba talaga dito? Anong ibig mong sabihin? Ang init kasi. Tapos iisa na nga lang yung electric fan. Pinaghahatian pa nating 3. Gaya nga nung sabi ko sa'yo, masasanay ka rin. Nako, mukhang ikaw lang naman yung sanay dito eh. Kung ako sa'yo, mag-ipon ka na lang para makahanap na tayo ng lilipatan mo. Yung tipong solo mo ang kwarto. Yun na nga yung nakakainis eh. Dapat may sapat na ako na pera para pang advance at deposit dun sa apartment na nakita ko online. Pero wala. Naubos lang lahat kasi palagi nang hihingi si na mama at papa. Wala na tayong magagawa. Andyan na yan eh. Ang importante, makakapagsimula ka na ulit. Kaya konting tiis na lang, ha? No offense ha. Alam mo kung tutuusin, kasalanan mo to eh. Sandali nga lang. Ano na naman kasalanan ko, ha? Bigla ka kasing umalis ng bahay at sa akin mo iniwan yung responsibilidad na dapat sa'yo. Kaya ayan, naubos tuloy yung perang naipon ko. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo, ha? Bakit? Totoo naman ah. Napaka-selfish mo. Siguro kung tinulungan mo lang sina mama at papa, hindi ako magkakaproblema. Gusto mo ba talagang pag-usapan yan? Pues sige. Bakit? Sino ba yung pinagsalitaan ako ng masama at masasakit nung graduation niya, ha? Hindi ba't ikaw? Hindi sapat na dahilan yun para ipasa mo sa akin yung obligasyon na matagal lang nakatuon sa'yo. At bakit? Sino ba sa atin ang nagyabang na tutulong kay na mama at papa? Hindi ba't ikaw rin naman? Oo na. Aaminin ko na nakagraduate nga ako. Pero hindi naman kalakihan yung sinasahod ko ngayon. Ano ba kasi akala mo? Na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakahanap ka kaagad ng trabaho ng malaki ang sahod? Sana nga ganun kadali ang buhay, no? Pero hindi. Kailangan mong magtiis at magsumikap para makamit mo yung gusto mo. Paano mo naman malalaman yan? Hindi ka nga nakapagtapos. Alam mo kung ano yung nakakalungkot, ha? Yung tipong akala ko nagbago ka na. Kasi sa wakas, naiintindihan mo na rin kung saan ako nanggagaling. Kasi pinaranas sa'yo ni na mama at papa yung mga pinaranas nila sa akin. Pero bakit ganun? Bakit parang mas lumala ka pa? Nagkakaganito ako kasi sana naisip mo man lang ako bago ka lumayas ng bahay. Pambihira! Ba't mahirap ka makaintindi, ha? Ay, di bali na lang. Kung gusto mo ng maayos na sahod, pwede kitang i-refer sa call center na pinagtatrabahuan ko. Ayoko! Kuya, may pinag-aralan akong tao. College graduate ako. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko at dati ko mga kaklase kapag nalaman nilang sa call center lang rin palang bagsak ko? Bakit mo naman iisipin yung sasabihin ng mga kakilala mo? Bakit? Sila ba ang nagpapalamon sa'yo? Hindi! Pero hindi ako katulad mo na wala nang natitirang pride at respeto sa sarili. Alam mo, kung pagsasalitaan mo lang ako ng masama, lumayas ka na lang dito. Ano? Seryoso ako! Lumayas ka! Sarili mong kapatid pinapalayas mo? Oo!
Kasi kung magtatalo lang din naman tayo tulad ng palagi nating ginagawa noon, mas mabuti pang magkanya-kanya na lang tayo. At isa pa, nakakahiya sa katrabaho kayang ginagawa mo. Mabuti na lang talaga at nasa trabaho siya ngayon. Ganon ha? Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan kasi talagang aalis na ako. Enjoyin mo na lang tong apartment na kasing gulo at kasing dugyot mo! Noong mismong araw na yon ay doon ko na-realize na ang tagal ko na palang nagtitiis sa ugali ni Joshua. Yung pagiging arogante niya at yung mga panlalait at pagmamaliit niya sa akin. Ayoko sanang sabihin ito pero halatang halata na nagmana talaga siya kina mama at papa sa pananaw sa buhay. Sa pagiging mapanghusga at sa pagtrato sa mga taong mas mababa sa kanila. Wala naman akong ibang hangad kundi ang tulungan siya. Ayoko siyang matulad sa akin na ginawang parang ATM machine ng mga magulang namin pero wala akong magagawa. Kasi sobrang tigas ng ulo ng kapatid ko na yon. Noong araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na tama na. Kakalimutan ko na ang pamilya ko. Alam ko na mabigat pakinggan pero mas mabigat ang pakiramdam ng paulit-ulit na sinasaktan at sinasamantala papadudot. Matagal ko nang dapat ginawa yon. Pero pinigilan ako ng pagmamahal ko sa kanila. Ngayon ko lang napagtanto na yung pagmamahal ko sa kanila ay ginagamit lang nila laban sa akin. Pagkatapos kong putulin ang ugnayan ko sa pamilya ko ay sakalang ulit naging tahimik at payapa ang buhay ko. Unti-unti kong naramdaman kung paano pala huminga ng maluwag. Isang bagay na hindi ko naranasan noong kasama ko pa ang mga magulang at mga kapatid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sa buhay ko ang isang tao na hindi ko inaakalang magpaparamdam sa akin ng tunay na halaga. Ang girlfriend ko. Hindi siya katulad ng mga nakasanayan kong tao, hindi siya mapanghusga. Hindi siya mapagsamantala. Tahimik lamang siyang nakikinig sa kwento ko sa lahat ng sakit na kinikimkim ko noon pa. At sa bawat luhang hindi ko na kayang ipakita sa iba. Unang beses sa buhay ko na may taong nakinig nang walang halong panghuhusga at tanggap ako. Hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay, kundi kung sino talaga ako. Papadudot sa kanya ko unang naramdaman yung klase ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa akin ng sarili kong pamilya. At pagkalipas ng ilang buwan ay na-promote ako sa call center. At dahil doon ay nakalipat na kami ng girlfriend ko sa isang maliit pero maayos na kondo. At doon na namin sinimulan ang bagong chapter ng buhay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit matagal ko nang iniwan ng pamilya ko, hindi naman talaga sila tuluyang nawala sa paningin ko. Kasi madalas ko pa rin nakikita ang pamilya ko sa mga post ni Joshua sa Facebook. Doon ko nakita na gumanda na ang buhay ng pamilya ko kasi madalas ko silang makita na magkasama sa mall, kumakain sa mga mamahaling restaurant at sa totoo lang, kahit na hindi na ako bahagi ng buhay nila, natutuwa ako na mukhang maayos at masaya na ulit ang pamilya ko kahit papaano. Pero isang araw may pinost si Joshua sa Facebook na sobrang nakasakit ng damdamin ko. Ang sabi niya sa post na yon ay trabaho ng mga bobo at walang pangarap ang pagiging call center agent. Para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi ako yon. Ako yung tinutukoy niya sa post na yon. Ako yung ilang taon na nagpuyat, nagpakapagod at nagsakripisyo sa pagiging call center agent para matustusan ang pangangailangan nila. Mas lalo ako nasaktan at napikon nang makita ko ang dami sa mga kaibigan niya ang natawa at nag-react ng ha ha ha. At may ilang pang nagkomento na sumang-ayon sa post na yon. Para bang wala ni isa sa kanilang nakakaintindi o kahit na lang nagtanong kung tama ba talaga ang sinabi niya. Wala man lang tumayo para ipagtanggol ang mga tulad ko. Mga taong marangal na nagtatrabaho sa call center, nagsusumikap, nagpapakapuyat gabi-gabi para lamang may maipadala sa pamilya. Hindi nila alam kung ilang beses kong pinilit ang sarili kong pumasok kahit may lagnat
kung ilang beses akong nakatulog sa bus pauwi dahil sa puyat. Hindi nila alam kung ilang gabi akong umiiyak ng palihim dahil pagod na ako pero kailangan ko pa rin bumangon para lamang makasurvive. Kaya kahit ayoko na sanang makipag-ugnayan pa kay Joshua ay napilitan akong tawagan siya. Hindi para makipag-away kundi para makiusap na sana'y tanggalin na niya ang post niya. Kaunting respeto lang sana. Hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng mga nagtatrabaho ng marangal sa call center. Anong kailangan mo? Joshua, kumusta ka na? Eto, sa awa ng Diyos mas maayos na ang buhay ko ngayon. Mas maganda na rin ang trabaho ko ngayon. At nagawa ko ang lahat ng yon kahit pinalayas mo ako sa bulok na apartment na yon. Please lang, kalimutan mo na yon. Hindi ako tumawag sa'yo para makipag-away. Kausapin mo naman ako ng maayos At bakit naman kita kakausapin ng maayos? Pagkatapos mo akong ipagtabuyan sa apartment mo, sa tingin mo ba talaga kakausapin pa kita ng maayos? Tapatin mo nga ako, ba't ka napatawag? Ano? May kailangan ka? Joshua, pakiusap. Tanggalin mo na yung post mo sa Facebook. Alin doon? Huwag kang magmaang-maangan. Alam kong alam mo yung tinutukoy ko. Yun ba yung bobo yung mga nagtatrabaho sa call center? Bakit ko naman tatanggalin? Totoo naman Mahiya ka nga sa sarili mo. Kung may dapat man na mahiya sa atin, ikaw yun. Kasi yung trabaho mo, tapunan niya ng mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang taas naman ata ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho para may uwing pera. At isa pa, ipapaalala ko lang sa'yo ulit na hindi ka makakapagtapos ng kolehiyo kung hindi ako nagtrabaho sa call center. Alam mo, Jiro, putak ka ng putak. Para kang manok. Kung hindi mo nagustuhan yung post ko sa Facebook, di block mo ako. Napakasimple ng solusyon dyan sa problema mo, di ba? Sukdula na tong pambabastos mo sa akin. Pagkatapos mo makapagtapos sa kolehiyo, dapat pala hindi na ako nag-abala na tulungan ka. Yung pagpatuloy mo sa akin sa dugyot at maliit na studio apartment ba yung tinutukoy mo? Pati ba naman yun pinagmamalaki mo pa? Nako, huhulaan ko. Siguro diyan ka pa rin nakatira, no? Wala kang karapatan para malitin kami mga nagtatrabaho sa call center. Pare-pareho lang tayong lumalaban ng patas sa buhay. Aba, syempre sasabihin mo yan. Para kahit papaano gumaan yung pakiramdam nyo sa trabaho wala namang magandang kinabukasan na nag-aantay. At sa ugali mong yan, sa tingin mo ba may magandang kinabukasan pang nag-aantay sa'yo? Bilog ang mundo, Joshua. Siguro nga ngayon nasa taas ka. Pero pwedeng-pwede kang lumagapak pagdating ng panahon. Hindi ka ba natatakot sa karma, ha? Alam mo, Jiro, hindi ako naniniwala sa karma. Ang mga naniniwala sa karma ay mga taong desperadong makuha ang hustisya o katarungan sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Kaya please lang, tigilan mo ng paninermon sa akin kasi nakakarindi ka na. Sabihin mo nga sa akin, Joshua, nagkulang ba ako sa'yo bilang kuya mo? Ba't ang tindi ng galit mo sa akin, ha? May nagawa o nasabi ba ako masama sa'yo? Kaya hanggang ngayon kinamumuhian mo ako? Gusto mong malaman kung bakit hindi ko magawang ipagmalaki ka? Kasi wala ka namang nagawa na pwede ko ipagmalaki. Simulat sa pool pa lang, ikaw na ang cancer ng pamilya natin. Sakit ka sa ulo ng mga magulang natin. Black sheep ka ng pamilya. Sige, sabihin na natin naging sakit ako sa ulo ni na mama at papa nung kabataan ko. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At maiintindihan ko pa kung hanggang ngayon galit pa rin sila sa akin. Pero ikaw, anong dahilan mo? Bakit galit na galit ka sa akin, ha? Huwag mo nang tanungin, kasi sigurado ako na hindi mo magugustuhan yung isasagot ko sa'yo. Hindi! Magsalita ka! Matagal mo na ako nilalait at iniinsulto. Kaya sabihin mo na sa akin kung saan nanggagaling ang kagaspangan ng ugali mo. Mahal ako ni na mama at papa. At sigurado ako na mas naging mapayapa ang buhay ko kung hindi ka nalang ipinanganak. Para kang isang malaking asungot sa buhay ko. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng kahati sa atensyon ni na mama at papa. Anak na! Ang babaw mo, Joshua! Anong kahati ang pinagsasasabi mo dyan, ha? Sa'yo ibinigay ni na mama at papa ang buong atensyon at pagmamahal nila. Matanda ka na pero parang wala ka pa rin pinagkatandaan. Napaka-immature mo. Gusto mo maging only child, ha? Pwes, huwag ka mag-alala. Kasi simula sa araw na to, ibablock mo na kayong lahat sa Facebook. Pati number mo, ibablock mo na rin. At pinapangako ko sa'yo na eto na yung huling beses na mag-uusap tayo. Mabuti naman kung ganon. At siguraduhin mo lang na paninindigan mo yung mga sinasabi mo, ha?
Kalimutan mo na rin na may kuya ka! Walang problema. Kasi matagal ko nang kinalimutan yon, Jiro. Sige na, may lakad pa kami ni na mama at papa. Papadudo, tama nga yung sinasabi nila na aabusuhin ka ng mga tao sa paligid mo kung magpapaabuso ka. Dapat matagal ko nang tinapos ang ugnayan ko sa pamilya ko. Dapat ay hindi na ako naawa kay Joshua sa simula pa lamang at ang pinakamasakit pa dyan yung pagmamahal na matagal kong hinahanap at inaasam ay nahanap ko sa girlfriend ko. Nahanap ko sa girlfriend ko ang klase ng pagmamahal na dapat ay matagal nang ibinigay sa akin ng sarili kong pamilya. Noong araw na yon, pagkatapos namin mag-usap ni Joshua, sa sobrang sama ng loob ko ay naihagis ko yung cellphone ko at nasira ito. Kinabukasan, sinamahan ako ng girlfriend ko sa mall para bumili ng bagong cellphone. Para sa akin, yung bagong cellphone na yon ay simbolo ng panibagong simula. Kaya pagka-uwi ko sa kondo, blinako na kaagad ang pamilya ko sa Facebook at pati na rin ang mga cellphone numbers nila. Lumipas ang mga buwan, naging tahimik at masaya ang buhay ko kasama ang girlfriend ko sa kondo namin. Masaya kami sa mga simpleng bagay, nag-enjoy kami sa swimming pool, gym at sa mga araw na magkasama kami. At masaya din ako sa trabaho ko sa call center bilang trainer kasi nararamdaman ko sa mga trainees ko na may halaga ako at importante ako sa kanila. At sa awa ng Diyos, habang tumatagal ay mas lalong gumaganda ang takbo ng buhay ko. Pero isang araw habang abala ko sa trabaho ay bigla ako nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. Hindi ko inaasahan ang tatawag. Kaya agad akong na-curious kung sino ang nasa kabilang linya. Nang sagutin ko ito ay narinig ko ang isang boses na matagal ko nang hindi naririnig, Papa Dudut. Hello? Sino to? Prank call ba to? Scammer ka siguro, no? Dugudugugang ka, no? Nako, lumang tugtugin na yan. Kung wala kang magawang matino sa buhay mo, pwede ba? Maghanap ka ng ibang taong bubulabugin mo. Sige na. Kuya Jiro. Joshua? Kuya, hindi kita makontak kaya bumili ako ng bagong SIM para matawagan kita. Pinuntahan din kita dun sa apartment mo pero ang sabi ng katrabaho mo nasa kondo ka na daw nakatira kasama ang girlfriend mo. Ibababa ko na to. Wag, please lang. Pakinggan mo muna ako. Busy ako, sige na. Kuya, nasunugan tayo. Seryoso? Walang-wala na kami. Nagsimula yung sunog sa bahay ng kapitbahay natin. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. 3 araw na kami natutulog sa evacuation center. Ba't mo ko tinatawagan? Kuya, makikiusap sana ako sa'yo. Baka pwede muna kami makatira ni na mama at papa dyan sa kondo mo. Sorry pero dito na kami nakatira ng girlfriend ko. Pag ginawa ko yan, pareho kaming mawawala ng privacy. Pangako, hindi kami magtatagal. Parang awa mo na kahit ilang gabi lang. Kailangan lang talaga namin ng maayos na matutuluyan hanggang sa makabangon kami. E di maghanap kayo ng mauupahan. Malaki ang sahod mo, di ba? Yun na nga, kuya. Hindi na sapat yung sinasahod ko kasi malaki yung perang inutang ko sa kumpanya namin. Hindi na sapat yung sinasahod ko pang advance deposit sa mga pinapaupahang apartment. Oh, ano namang nangyari dun sa perang inutang mo? Yun na muna ang gamitin mo. Wala nang natira sa pera na yun. Binili ko ng second hand na kotse. Ibenta mo na lang yung kotse mo para magkapera ka. Kuya, ayoko. Matagal ko na pinapangarap yung kotse ko na yun. Kung gano'n naman pala, edi dyan kayo sa kotse matulog. Bibili-bili ka ng kotse tapos di mo rin naman pala pakikinabangan. Ipa-junk shop mo na lang kaya. Sandali lang. Tinatanggihan mo ba ako? Nangaasar ka eh. Oo. Anong klaseng kapatid ka ha? Nilunok ko na nga yung pride ko para makahingi kami ng tulong sa'yo. Tapos ngayon pagtatawanan mo lang ako? Una sa lahat, Joshua, ni minsan hindi mo ako tinuring na kapatid. At pangalawa, mukhang kailangan mo pa atang lunukin ulit yung pride mo. Kasi base sa tono ng pananalita mo, mukhang hindi mo pa ata nalulunok ng maayos yung pride mo. So ano? Nagkakaganyan ka na porket nakatira ka na sa kondo?
Siguro nga, may pinagmanaan lang naman tayo, di ba? Pareho nang may edad sina mama at papa. Paano natitiis niya ang konsensya mo na pabayaan kami, ha? Ni minsan, hindi ko naman naging mga magulang yung mga yan eh. At wag na wag mo akong sisimulan sa usaping konsensya. Kasi pwedeng-pwede kong ibato sa inyo yan. Bakit? Noong mga panahon nagpapakahirap ako para sa pamilya natin, ni minsan ba nagpasalamat kayo sa akin? Hindi. Kasi mas pinili niyong kamuhian ako para sa isang kasalanan na matagal ko nang pinagbayaran. Hindi ko na kasalanan na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Habang buhay kang nanatiling talunan sa mga mata ng mga magulang natin. Sige, ipagpalagay na natin na nakapagtapos ka nga ng pag-aaral. Pero sino ba ang nasa kondo? At sino ba ang nasa evacuation center ngayon, ha? Ang kapal ng mukha mo! Wala kang kasing sama! Kita mo na lugmok na kami! Nagagawa mo pa kami pagsalitaan ng ganyan? Kayo ang dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Kaya wag na wag niyo akong sisihin sa multong kayo din mismo ang may gawa. Wala kang maaabot sa buhay at malulugmok ka din balang araw! Matagal na akong may naabot, Joshua. Pero ni minsan hindi niyo nakita yon. Kasi puro sarili niyo lang ang iniisip niyo. Ang dami mong kuda! Isang tanong, isang sagot. Tutulungan mo ba kami o hindi? Alam mo na mismo ang sagot ko sa tanong mo na yan. Hindi po ako nagsisisi nang tinanggihan kong tulungan ang kapatid at mga magulang ko. Ganito siguro ang pakiramdam kapag hindi mo na hinahayaan na maabuso ka ng mga taong dati ay inaabuso ka. Alam ko na marami sa mga kabarangay ninyo ang sasabihin na dapat ko pa rin silang patawarin dahil pamilya ko pa rin naman sila. Pero napagtanto ko na minsan ang pagiging pamilya ay hindi lang po nasusukat sa dugo kundi sa puso at sa mga taong handa kang tanggapin, suportahan at yakapin lalo na sa mga pinakamababang bahagi ng buhay mo. Siguro kung naging mabait lang si Joshua noong mga panahong pinagsasamantalahan ako ng mga magulang namin ay baka naging iba ang takbo ng buhay namin. Pero may mga bagay na kailangang tanggapin kahit gaano pa ito kasakit. Pagkatapos naming mag-usap ni Joshua, agad kong pinalitan ang SIM card ko at simula noon ay wala na akong naging balita pa sa kanila. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila ina-unblock sa Facebook ko at wala rin akong balak na alamin pa ang kalagayan nila. Sa ngayon, ang tanging nakakaalam ng sitwasyon at pinagdaraanan ko ay ang girlfriend ko at nirerespeto niya ang desisyon ko na hindi na makipag-ugnayan pa sa pamilya ko. Nagbabalak na rin po kami ng girlfriend ko na magpakasal sa susunod na buwan at may plano na rin kaming bumuo ng sarili naming pamilya. At sa kabila ng lahat ay isa lang ang maipapangako ko, ang mamahalin ko ng tapat at buong puso ang magiging anak namin. At ipaparanas ko sa kanya ang pagmamahal na ni minsan ay hindi ko naranasan sa sarili kong pamilya. Dito ko na po papadudot at tapusin ang sulat ko at maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo para maibahagi ko ang kwento ko. Para sa aking girlfriend, mahal na mahal kita. At salamat sa pagsuporta. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jiro.